Ano yung main problem? Ay, ito yung 1979 ko pang sa basketball. Grabe, 1970 rin. Oo. Pinanganak nito ah. Oo. Pero sumasakit pa siya tayo, okay Ito naman. lang, ito Konti lang. Bagyan na nga ako makalakad pagka yung... May yung lakad lamig. kayong... Yan, ganyan lang ako. Hindi mo naging pikina ako. Sa tagal ka ng panahon, nasira na yung meniscus mo tayo. Yun ay sakwan sa jumble. Pero yun tayo, maaaring kami mawala na lang yung pain, pero yung lakad yung pag anong ganon, Ah, baka hindi ko na yung ma-address. okay lang. 1979, 1979. hindi pa ako pinanganak nun ah. Nasa military pa ako nung mangyari yan. Sige, reset natin si tatay. Ah, yan. Ang gusto niya. Reset lang. Talagang pinagkataksihan kita ng araw-araw ng panonood eh. Salamat po. Kasama na ako sa kuwan mo eh, mga viewer na napakarami eh. Salamat po. Tayo ka tayo. Baka masin po matawag. Straight na. Isa pa. Laglag mo mga tao sa akin. Yan. Sige. Kuha mo na sa tayo. Straight na. Hanggang patagilid. Tama na. Sige po. Sa tagal ko na nanonood eh, alam ko na kung paano gagawin. Very good. Relax na. Kabilang side. Kabisado na ni Tata yung mga posisyon ng ginagawa ko. Tandaan nyo yung mga ganung posisyon. Ito yung mga safe posisyon. Tumunog man siya, walang mangyayari sa inyo. Pero pagka nagbuhat kayo, may tumunog sa balakang nyo, delikado yun. Relax na. Kailan mo muna. Okay, tihaya. Balik tayo rin sa tuhod. Tihaya mo na. Naging pikina ko. Nawala yung muscle. Yan. Oh, mambot. Mas bilog to kumpara rito lapat na. Dito na sa yan. Yan. Yan, masakit dyan. Yan, masakit. Madali lang yan. Namutan mo na. Kakapuyot-puyot ako sa panonood sa iyo. Baka ako malulunasan pa yan. Salamat po. Yung pain nito mawala to. Pero yung siyempre yung na-damage since 1979, Dapat. kumbaga naglalaman na yan sa loob o napupudpud, yung mga lamat dyan, yun na yung build up. Napakatagal na panahon. Hindi ka pa pala pinanganganak na. Hindi pa ako pinanganak. 80 ano ako, 85. 85, nasa ko naman ako. Nasa Saudi. 85 ako. 85 to 91. Inabot kami ng Gorpoar. Oo, kasi yan yung pinaka sikat nun, Saudi boy. Pag Saudi boy ka pa. Kaso, huwag ka nang umasa, sabi daw nila, pag nag-abroad ka ng 80s, 90s, huwag ka nang umasa na, kumbaga, 90% broken, ano ka, mabubroken ka 90%. Kasi ang tagal dumating yung ano eh, telegrama. May anak na si Mrs. na iba, tsaka dumating yung sulat eh. yung sulat mo, kaya pumunta kahit, kumbaga ko, may namatay. Nailibing na, hindi pa narating. Yun eh. Yan yung mga superhero noon, yung mga nagsa-Saudi noon, yung mga nag-a-abroad. Sabi nila, panahon na yan. Bibihira pa yung telepono.
Kaya pag nagpapadala ng picture, may sulat pa yun sa likod eh. Totoo yun. Ang dapa, may dedication pa yun. Ito yung picture namin ng Pasko. Pasko to ma, Dapa ka na pa. April na. Dapa. Dapa. Ay, nako. 3 weeks Sipin mo yung lungkot nun. Eh ngayon nga, Gilid niyo po yung kami. ngayon nga, ora mismo pwede mong kausapin, naghihiwalay pa eh. Video ko na yung may. Video call pa. Dati talaga, no, telegrama. Ay, nung inabot niya ng... Minsan nagbabak, ano pa kasi hindi alam nung kartero kung saan yung bahay mo. Nung inabot siya ng Jera, dumayo pa ho ako sa Malacanang para makausap ko. Ayos, no? Pag 3 o'clock in the morning, nakapila na kami. Hindi ko naman siya nakausap. Yun ang masakit. Oo, gawa ng siya, ikalalabas daw laang. May merienda. Naku, yung iyak kong iyon. Grabe, pwede pala. Pang maalaala mo kaya yung ano nyo, yung istorya nyo. Yung mga veterans na mga nag-abroad. Pinuntahan ko yung mga nasa Saudi, nakakausap daw nila ang asawa niya. Sabi ko, bakit ang aking asawa hindi ko nakakausap? Hirap ng panahon na Ay, yun. mahirap po talaga. Nung abroad ako, ito na. 14 na ako nag-abroad. 2014. Ayun, yung may isa pa naman ang anak. Pero dami nun talaga. Hindi lang nababalita rito. Yung nagpapakamatay. Ay, oo. Totoo yun. Yung nagpapakamatay. Bakit? Ayun. Siyempre, pag padala ng padala, minsan na ano, may pagkakataon kasi ron, nalulugi yung kumpanya, hindi pinapasahod yung worker. Ah, Ngayon, siyempre, pag wala kang naipapadala sa pamilya mo, gutom. ito namang pamilya rito, naghahanap agad ng kalinga ng iba. Yan lang. Depressed na siya ron, Depressed pa pagdating ng Pilipinas. pag balita pa ng Pilipinas, yung asawa mo, may asawa ng iba, tatalon na ako sa building. Yung iba, bumibigay. Ay, oo. Pag mahina ang ano. Dami ka, siyempre. Sa meron kasing Pilipina community dyan, sa mga lahat nag-abroad. Alam niyo yan. Alam niyo yan, yung mga OFW ngayon. Kaya tayong Filipino community dyan, sa mga page. Mababalitaan niyo dyan. Yung iba, hindi na namimidya. Hindi lahat namimidya. Oo. Yan, namimidya. Namimidya lang pagsangkot yung gobyerno ng bansa. Pero kung yung ano, hindi na. Yung iba, hindi na. Ay, Mababalitaan mo na lang na sabihin na stroke, na ano ron. Hindi, yung iba talagang sadyang nagbibigti. Yung iba nagla-live na sa Facebook eh. Sobrang depressed para makita ng buong mundo. Kaya yan. Yung masarap kasi yung lang tayo. Sinigil. Yung iba nasa tulpo. Oo, nagpapatuloy. Yung iba yung nasa tulpo. Hindi na sa ano, nasa tulpo na talaga. Puro OFW. Diba? Mga asawa. Relax. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Yung exhale. Down. Yan. Kasi kailangan tutugma yung hininga eh. Hindi mo pwedeng nakalaban. Diyan lang muna tayo. Balikan ko lang yung tuhod nyo. Ang problema ko diyan, master, yung talampakan ko. Meron din Yung ano. parang nanginginit. Nanginginit siya sa gabi. Sobra. Minsan hindi ako makatulog gawa ng init na init ang pakiramdam ko. I-elevate nyo lang to tayo. Baka ang pakaramdam nyo is blood circulation na delay. Pero kung sa tapilok lang, kasi blood circulation yung pag ganun, nanlalamig, nag-iinit, parang may hindi mo alam. Ang gagawin nyo dyan is ganito. Kasama tong likod ng tuhod. Kasi pag wala yan, pag gising nyo, masakit na yan. Magkakaiba tayo ng una na kasi may malalapat. Para kung sakaling kuminos kayo, hindi agad malaglag. Ito maliit eh. Ganyan ang tama para mararamdaman nyo yung paghinawan to. Okay? Pwede put massage mo si tatay. Diyan ka lang muna tayo. Saka itong aking tenga, umuugong. Mamaya, pag-upo nyo. Pero pa-massage ko muna yung paa nyo. Blood circulation, inata ko naman na yan. Tsaka hindi to, patingin ko, 1970. okay na yan. Wala na masakit. Buhay abroad. Yan yung mga masasarap ilagay sa ano, mga picture sa ano.
Sa MMK. Talaga na. Oo, yung kwentong abroad noon, mga panahong 80s. Yan nung umuwi ho ay yung 3 baitang nagdaitaron ako maigi. Kasi walang balita kami 3 months. Kita mo, no? Ang bigla siyang umuwi. Tanong ko yun. Ay kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam, walang Totoo komunikasyon. yun, totoo. Dadating yung sulat. Ilang buwan eh. Mga 1 Buwan month, na, 3 buwan na weeks. talaga. Buwan na lang. Naiyak. Kaya yung masuswerte yung may kapitbahay na umuwi. Oo, yun. Mapapadala ng mga kasi yung chewing ko nun, nag-upload din. Magsisend ng picture. May lista sa likod yun. I love you, mag-iingat ka dyan. Bakit ba? Okay po. Siya lang ang hindi ko nakausap. Ay yung mga kakong asawa nila nakakausap nila. So, tingnan ako, na-experience ko rin mag-upload. Mahirap na masarap. Nakakalungkot na masaya. Masaya pagkadating na yun sa sahod. Ang saya pag naipadala mo na yung pera, yung obligasyon mo, ang saya na sa pakiramdam, kahit wala kang kahit konti na yun. Yun yung goal. Pero, ang pinakamasakit na dadanasin ng isang OFW pag nagloko yung babae. Yun na number. Yun ang pinakamasakit. Wala nang iba pang sasakit. Kaya lahat yung problema. Huwag lang mababalitaan ng OFW. Nagloloko yung babae, tapos nakapagpadala ka na, may lala. Naku, Pagdating ay mamamatay ka talaga sa ano. Yan ang pinaka-dilubyo sa mga OFW. iniwanan mo yung 2 anak ay nagiging 3. Yan yung kaya kumanta si Freddy Aguilar nun eh. Oo. Na napakasakit ko Eddie kasi totoong buhay talaga yun. Bakit merong mga babaeng madaling matukso? Yun yung pinakamahirap na dadanasin ng isang OFW. Wala nang sasakit pa. Yung mga utang na yan, kaya yan. Kaya ano yun yan. Pero yung ganun, wala na yun. Magloko ang babae. Kaya lalaki. Talagang durog. Durog, pati laman loob, puso't isip. Hindi ka ba napupunta ng Tagaytay? Napunta rin tayo minsan. Pero ngayon, hindi pa kami nalalabas eh. Gawa ng buntis yung misis ko. Kapapanganak ng misis ko, buntis na naman. Nakita ko nga yung kapapanganak na ngayon, nalaang buntis. Lumamig, dumayo naglamig eh. Lalo na sa Tagaytay ka lang. Pagka mapupunta ka ng Tagaytay, tawagan mo ako. Baka sakaling may harvest kami ng pinya, langka, saging. May ano pala to siya, may rancho pala to si nanay. Meron akong kaprasong... Ay, may nai-reserve na, na-list na yung number niya ron. Mm. Oo, yun. Roy, ano mo nga, lagyan mo ng ano, Mm. ng rancho sa Tagaytay. Baka sakaling masasaglit kayo ron dalhan ko kayo Sige, Day. ng prutas sa sa Tagaytay. Hindi lang kami Salamat. nagdala ng saging kasi may banga. Alam mo ba yung banga? Yung Hindi ko matigas, alam. yung matigas. Yung Pagka, Wala matigas. yung salitang ganyan eh. Yung matigas Banga. sa saging. Yung parang may ano siya. May itim. Di ba kumakain ka tapos parang may bukol? Oo, yung Yung matigas. parang baka. Oo. Okay. gawa ng kuwan, Sige nga tayo, lakad ka. gawa ng mahangin. Ganun pala yun? Oo. Tingnan mo, may deal mo, may masakit ba? Okay naman. Oo. Ayos ha? Oo. Thank you. So, sa iyo mo na hindi nagbabago yung lakad ko, napikay na. Ganun talaga. Okay. Okay. Naman, mami. Ito ka.